Tara at samahan niyo ulit kami sa aming panibagong araw. At kung makikita niyo, ay tulog na si Sayong kakahintay sa papa niya. Nagpapabili nga kasi ito ng laruan sa papa niya, kaya naman nang dumating ay talaga naman tuwang-tuwa siya. At dahil madalas nga niyang nakikitang nagluluto ang papa niya, kaya naman gusto din niya magluto. Pinakain ko nga muna siya ng almusal. Gusto daw niya ng breakfast ay hotdog. At habang busy nga kumakain si Sai na nag-prepare na ako ng paglalaba, binanlawan ko nga muna ito bago ko isalang sa washing. Binabanlawan ko nga muna yung damit bago ko isalang sa washing para naman kahit paano ay malinis yung damit. At halos purong puting damit niya ang sinusuot ni Sayon galing sa mga pinsan niya mga pinaglumaan. At hindi ko na nga din siya ibinili na kanya pang araw-araw para naman kahit paano ay makatipid. At mabuti na nga lang din ay meron siya mga pinsan na meron mga pinaglitang damit at kahit paano hindi nabibili si Sayon. Kaya naman puro panlakad na lang ang binibili ko kay Sayon, o diba malaking tipid na. Habang busy ng kumain si Sayon ay nagmamadali na din ako magsalang ng damit niya. At pamaya-maya for sure kukulitin na niya ako. At babanlawan ko na lang ng babanlawan ng damit para mamaya isasala ko na nga lang sa washing. Oh, ayan na, pinakita ko yung paglalaba ko, baka sabihin niyo puro magic, lagi na lang nakasampay na. Pag meron ka nga namang makulit na anak, kung pwede nga lang i-magic ang mga gawain, talagang imamagic ko na lang. Kaya nakapagsalang na nga ako, pamaya-maya pagkatapos ng isang ikot ay ialis ko na nga to para makapagsalang ulit ng panibago. And after ko nga makapagsalang ng panibagong labahin, ay kinuha ko na nga din yung mga sinampay ko at kailangan ko na ng hanger. O diba, kung di pa kailanganin ng hanger ay hindi maalis yung sinampay ko. And after nga ni Sayong kumain ay nandito na nga siya kila nanay. Napunta na nga siya dito at manonood nga siya ng TV. Dinalhan ko na nga din siya ng gatas para naman hindi na siya humingi sa akin. Para naman tuloy-tuloy na din ang aking paglalaba at mabanlawan ko na ang aking mga natapos na i-washing. At sa mga oras nga na to ay nagbabanlaw na ako para naman agad yung mai-dryer at maisampay. Hinahabol ko kasi ang sikat ng araw para naman makatuyo ako kahit yung mga dikulay na damit. And after ko nga magbanlaw ay magluluto na nga ako ng ulam namin para sa tanghalian. Munggo na nga lang aming uulamin kasi itong nakita kong stock dito sa bahay. At kahit naman siguro hindi Friday ay pwede naman siguro itong ulamin. Char! Halos karamihan kasi pag Friday ang ulam ay munggo. At pamaya-maya lang din ay umikot na ako sa likod bahay namin para kumuha ng malunggay. Para naman talagang masustansya ang ating munggo. At habang pinapakulaan ko nga ang munggo ay hiniwa ko muna ang sibuyas, kamatis at bawang. At pamaya-maya lang ay nakaluto na nga din ako ng munggo at pwede na nga kaming kumain. Hindi ko na nga alam din na i-video ang pagluluto at for sure naman alam niyo na ang pagluluto ng munggo. At lalong sasarap ang aming tanghalian dahil meron nga kaming shake. Sa init ba naman ang panahon ngayon ay talaga naman deserve natin to. And after ko nga kumain ay nakapagsampay na nga din ako ng mga decolor na damit. At yung mga puti ko nga nilabhan, hindi ko na inilabas. Dito na nga lang sa may garahe na sasakyan ko sinampay. At panigurado naman sa tindi ng sikat ng araw na yan ay for sure na makakatuyo ako. O siya mga mare, kung umabot ka man hanggang dito, maraming salamat po. Bye!